Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Lubimir Julian. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Tinatayang 20.4 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa Zamboanga City. Most wanted person arestado sa kasong frustrated murder. Chief PNP Torre binigyang diin ang pagtutol sa diskarteng tamad ng ilang pulis sa pagtugon sa mga kaso. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Mahigpit na kinundina ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III ang umano'y diskarteng tamad ng ilang pulis sa pagtugon sa mga reklamo at kaso na isinusumbong ng ating mga kababayan. Sa kanyang mensahe sa isinagawang Monday Flag Raising Ceremony ngayong June 30, 2025 sa Camp Crame, binigyang diin ni Police General Torre ang kahalagahan ng maagap, maayos at makaturungang disposisyon sa bawat kasong hinahawakan ng kapulisan. Isa sa mga binigyang halimbawa ni Police General Torre ay ang isang insidente ng robbery sa isang lungsod sa Rizal, kung saan ninakawan ng mahigit 600,000 ang isang biktima. Sa kabila ng pagbibigay nito ng blotter report at pagfile ng kaso, nabigo umano ang mga pulis sa nasabing istasyon na nawagsagawa ng follow-up investigation. Dahil dito, agad na inalis sa pwesto ang hepe ng istasyon bilang parusa sa kakulangan ng aksyon. Kasunod ng direktiba ng Chief PNP at pakikipag-ugnayan sa Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, na isagawa ang follow-up operation at nagresulta sa pagkakaaresto ng mga suspect at nabawi ang halagang pera ng biktima. Kaya sa ating mga kababayan, baka meron kayong mga ganyang insidente rin na diskarting tamad ang ibinigay sa inyong serbisyo ng ating kapulisan, iparating nyo sa amin. At i-relieve natin ang commander, never to be given again another commander's position habang ako ay Chief PNP. Unless na maubos na uli at makaikot na ang mga qualified sa kanyang pwesto. Sapagkat sa pwestong yon, ang Chief of Police na isang syudad, diyan sa Rizal, sa isang pwesto na yan, siguro mga 100 na nakapila na gusto rin maging Chief of Police. So yung mga nakaupo na sa ngayon, gaya ng nakaupo na yun ang nirelieve natin, kung discarding tamad ang ibibigay nyo sa ating mga kababayan, may mahahanap tayong papalit sa inyo na magsisipag at magbibigay ng kalidad na serbisyo na ibinibigay, na ini-expect na ating mga kababayan sa kanila. And I hope that will serve as that's my message to all commanders on the ground. Binigyan kayo ng pagkakataon na maging leader, na maging commander, mahalin nyo, pangalagaan nyo, at higit sa lahat, ipakita nyo ang serbisyong di kalidad sa ating mga kababayan. Hindi pwede ang serbisyo at diskarteng tamad. Nagbigay rin ng isa pang halimbawa si Chief PNP
kaugnay sa isang insidente kung saan 3 suspect ang pumasok sa isang pribadong establishmento. Isa sa kanila ang patay matapos barilin ng isang security guard. Subalit ang isa sa mga suspect ay nagtungo sa pulisya at inireklamo ang gwardya upang agad itong arestuhin ng mga otoridad. Dahil dito, pinaimbestigahan ni Police General Torre sa Internal Affairs Service at Integrity Monitoring and Enforcement Group kung tama ang naging diskarte ng pulisya sa pagtugon. Ito liwanagin ko lang. At napag-usapan na namin ng IAS, and I'm also discussing this with the NAPOLCOM and the other disciplinary machineries. Ang pagpo-file ng kaso, lalo na kung may patay, natural po yan. Gagawin natin ang pagpo-file. Sapagkat natural, kitang-kita dyan, ang hindi maitanggi dyan, meron tayong isang biktima na namatay. Ang tanong lang dyan, paano ang pag-file? 2 paraan ang pag-file ng kaso. Isang inquest at isang regular filing. Maliwanag yan. Tinalakay rin ni Police General Torre ang pagkakaiba ng inquest at regular filing ng kaso at muling ipinaalala sa mga pulis ang critical na papel ng pag-aresto sa paghahatid ng hustisya. That's why very, very critical pag-isipan at gawin natin ang tama. Arestuhin mo, mali ka, may problema. Hindi mo arestuhin, mali ang diskarte, may problema rin. Kaya nga, palagi kong ine-emphasize, napakalaki ng premium at napakataas ng aking pagtingin sa mga pulis na pumipirma ng affidavit of arrest. Sapagkat dyan, ipinapakita mo talaga, alam mo ang iyong ginagawa at handa mong itaya ang iyong karera dyan sa pirmang yan. Ganon ang ating pagtingin ngayon. Trabahong di kalidad, trabahong nag-iisip, at trabahong tunay na nagbibigay ng hustisya sa ating mga kababayan at hindi na lang yung dating gawi. Ayon kay Chief PNP Police General Nicolas Torre III, ang ganitong klase ng integridad sa trabaho ay salamin ng tunay na profesionalismo at dedikasyon sa mga serbisyong publiko. Ang bawat affidavit of arrest ay hindi simpleng dokumento lamang, kundi patunay na nauunawaan ng isang pulis ang bigat ng kanilang aksyon at handa silang managot kung kinakailangan. Aabot sa 3 milyong pisong halaga ng marijuana ang nasabat ng mga otoridad sa ikinasang buy-bust operation ng salalawigan ng Nueva Ecija. Nakatutok naman dyan si Patrolwoman Jelly Peña. Arestado ang isang magsasaka sa sinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Nueva Ecija PNP matapos makumpiska ang tinatayang 3 milyong pisong halaga ng marijuana sa barangay San Fernando Sur, Cabiao, Nueva Ecija. Kinilala ni Police Major Hansen G. Miguel, Acting Chief of Police ng Cabiao Municipal Police Station, ang suspect na si alias Ramos, 46 na taong gulang at isang magsasaka na residente ng nasabing barangay. Nahuli siyang nagbebenta ng hinihinalang halamang marijuana sa mismong bakuran ng kanyang tahanan. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga operatiba ng Cabiao MPS katuwang ang Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Nakabili ang nagpanggap na buyer mula sa suspect ng isang piraso ng marijuana plant na nasa paso at nakalagay sa puting sako. Kasama rin sa nasamsam ang isang 1,000 peso bill na buy-bust money. Sa isinagawang masusing inspeksyon, natuklasan din sa kanyang bakuran ang kabuang 12 halaman ng marijuana. 3 sa mga ito ay nasa paso na nakalagay sa sako at 7 naman ay direktang nakatanim sa lupa. Tinatayang nasa 15,000 grams ng kabuang timbang ng nasamsam na marijuana na may halagang humigit kumulang 3 million pesos sa street value. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Cabiao MPS ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 16 ng Article 2 Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Nueva Ecija PNP laban sa ilegal na droga upang tiyakin ang kaligtasan at kapayapaan ng mga mamamayan sa buong lalawigan.
Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Gili Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Personal na inabot ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III ang tulong pinansyal mula sa pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa 8 dating membro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front na voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan. Nakibalita dyan si Police Corporal Doxy Charis Casasos. Dating miyembro ng rebelding grupo CPP-NPA ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon bilang bahagi na nagpapatuloy nitong reintegration program nito lamang ika-29 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 100,000 sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas D. Torre III kasama sina Police Brigadier General Andre P. Dizon, Regional Director ng Police Regional Office 5, Senator Chis Escudero, Governor Edwin Amor at Representative Det Escudero sa isang formal na seremonya na ginanap sa Sorsogon City Police Office sa Barangay Kabidaan, Sorsogon City. Ang tulong pinansyal ay isang bahagi ng isang mas malawak na programa sa reintegration na kinabibilangan ng pag-akses sa mga pagkakataon sa kabuhayan, pagsasanay sa kasanayan, suporta sa psychosocial at mga serbisyo sa rehabilitasyon na nakabatay sa komunidad. Muling pinagtibay ni Chief PNP Police General Nicolas D. Torre III ang buong pangako ng PNP na suportahan ang mga pagsisikap sa kapayapaan at muling pagsasama. Binigyang diin niya na nakahanda ang PNP na tulungan ang mga dating rebelde sa kanilang paglipat sa buhay sibilyan at patuloy na makikipagtulungan sa mga local government units at stakeholders para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa komunidad. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Doxy Charis Casasos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Salamat, Police Corporal Casasos. Isang lalaki naman ang naaresto habang tinatayang 367,000 na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Northern Police District, Drug Enforcement Unit sa Barangay 8, Caloocan City. Patrolwoman Gaisel Esperanza sa report. Isang buy-bust operation ang matagumpay na isinagawa ng mga operatiba ng Northern Police District Drug Enforcement Unit na nagresulta sa pagkakaresto ng isang hinihinalang tulak ng iligal na droga sa Barangay 8, Caloocan City. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Joy, 48 anyos, isang karpentero na sangkot sa iligal na bentahan ng droga. Sa ikinasang operasyon, nakumpiska mula sa suspect ang 45 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 306,000 pesos. Kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa laban sa suspect. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Gaisel Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Naaresto ng mga operatiba ng Kalinga PNP ang nakatalang top 4 most wanted person provincial level dahil sa kaso nitong frustrated murder. Ang report mula kay Patrolwoman Jesly Sabado. Ng Kalinga PNP ang number 4 most wanted person provincial level dahil sa kasong frustrated murder sa isang operasyon na isinagawa sa Balbin Subdivision, Barangay Magsaysay, Tabok City, Kalinga nito lamang ika-27 ng Hunyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Tabok City Police Station ang operasyon, katuwang ang Kalinga PPO sa pamumuno ni Police Colonel James D. Mangili, Provincial Director ng Kalinga Police Provincial Office, kasama ang Provincial Investigation Unit, 1st Kalinga PMFC, Regional Intelligence Division ng PROCAR at Provincial Intelligence Team Kalinga. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong frustrated murder na inilabas noong Hunyo 16, 2025 ng Regional Trial Court Branch 25, Bulanao, Tabok City, Kalinga. Ang nasabing kaso ay may itinakdang piyansang nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Matapos basahan ng kanyang mga karapatan sa wikang kanyang naiintindihan, agad na dinala ang suspect sa tanggapan ng pulisya
para sa tamang dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Hinihikayat ng kapulisan ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon upang mapabilis ang pagkakaresto sa mga pinaghahanap ng batas. Mula dito sa Region Cordillera, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sabado. Nasa kote ng Quezon City Police District ang 5 individual na kabilang sa listahan ng station level most wanted person sa isinagawang magkakahiwalay na operasyon sa Quezon City. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman IB Corporal. Naaresto ng Quezon City Police District ang 5 station level most wanted person sa magkakahiwalay na operasyon noong Hunyo 19 hanggang Hunyo 21 taong kasalukuyan. Ayon kay Police Colonel Randy Glenn Silvio, OIC ng Quezon City Police District, kabilang sa mga naaresto sina alias Jonathan ng Police Station 10 sa Kamuning, alias Crispy ng Police Station 5 sa Taguig Jail, alias Justin ng Police Station 8 sa Antipolo, alias Jopen ng Police Station 9 sa Aurora Boulevard, at alias Joanne ng Police Station 11 sa Quezon Avenue. Karamihan sa kanila ay may warrant of arrest dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, habang isa ay kinasuhan ng attempted rape at sexual assault. Pinuri ni Police Colonel Silvio ang koordinadong aksyon ng mga istasyon. Aniya, patuloy ang ating kampanya para tiyaking ligtas ang bawat komunidad. Ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman IB Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nasamsam ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang high-value target sa isinagawang buy-bust operation ng PNP sa Cebu City. Tinutukan niya ni Patrolwoman Annalyn Canoog. Himas rehas ngayon ang isang high-value target matapos itong makuhaan ng mahigit 1.5 milyon na halaga ng hininalang shabu sa sinagawang buy-bust operation ng Cebu City PNP sa Sitio Middle, Tabucanal, Barangay Poblacion, Pardo, Cebu City. Nito lamang ika-27 ng Hunyo sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Kenneth Paul Albutra, officer in charge ng Police Station 7, Cebu City Police Office, ang suspect na si alias Umi, 42 anyos, residente ng Sitio Middle, Tabucanal, Barangay Poblacion, Pardo, Cebu City. Ikinasa ang buy-bust operation ng mga operatiba ng Regional Intelligence Division 7, City Intelligence Unit, Cebu City Police Office at Station Drug Enforcement Team ng Police Station 7 buwan alas 4:55 na madaling araw na nagresulta sa pagka-aresto sa suspect at pagkakumpiska ng 5 pakete at 2 night-tied transparent plastic bags ng hinalang shabu na may kabuuang timbang na 225 na gramo at may standard drug price na 1,530,000, sling bag at buy-bust money. Nasa custody ng naturang tanggapan ng suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. This arrest sends a strong message: illegal drugs have no place in our communities. Let us continue working together to protect our neighborhoods from the grip of drug abuse and criminality. And if you see suspicious activity, do not hesitate to report immediately to your nearest police stations. Your vigilance saves lives. Dial 911, 3 to 5 minutes ang inyong kapulisan, action agad. Patuloy ang determinasyon ng kapulisan sa pagsugpo sa iligal na droga bilang bahagi ng kampanya tungo sa ligtas, disiplinado at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Timbog ang isang kilalang handler ng mga panabong na manok sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa Iloilo. Narito ang detalye mula kay Patrolwoman Julibel Albioro. Isang kilalang handler ng manok panabong ang naaresto sa ikinasang anti-drug operation ng Station Drug Enforcement Team ng Iloilo City Police Station 2 sa Zone 2, Barangay Ticod, La Paz, nitong Sabado ng umaga, ika-28 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilalang suspect na si alias Henrich, 46 na taong gulang,
may asawa, 3 anak at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Tranquilino Querubin Jr., hepe na ICPS-2, sinimula nilang masusing pagsubaybay sa suspect 2 linggo bago isinagawa ang operasyon na nagresulta sa matagumpay na pagkakadakip nito. Lumabas din sa investigasyon na dati nang nakulong ang arestado dahil sa 2 kasong murder at nakulong ng 8 taon. Dagdag ni Police Major Querubin, ang mga drogang ibinabagsak ni alias Henrich ay nagmumula pa umano sa Maynila bago ito ipinapasa sa kanyang mga parokyano. Nabilhan ng suspect ng pinaghihinalaang shabu gamit ang 1,000 pesos na buy-bust money. Dagdag pa rito nakuha sa kanyang pag-iingat ang 3 pang sachet ng hinihinalaang shabu na may kabuuang bigat na humigit kumulang 15 gramo na may tinatayang halaga na 102,000 pesos. Ang pagkakahuli sa suspect ay patunay ng pinaigting na kampanya ng kapulisan sa lungsod laban sa iligal na droga, alinsunod sa adikain ng PNP na sugpuin ng kriminalidad sa lahat ng anyo nito. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julebel Albior, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Albior. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Tinatayang 20.4 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad mula sa isang high-value individual sa anti-illegal drug operation na isinagawa sa lungsod ng Zamboanga. Magbabalita dyan si Patrolwoman AJ Cortez. Kumpiska mula sa isang high-value individual ang tinatayang 20.4 milyong halaga ng shabu sa isinagawang anti-illegal drug operation ng Special Operation Unit 9, PNP-DEG, sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Jomare S. Albarico, Commander ng SOU 9, katuwang ang mga tauhan ng Zamboanga City Police Office Station 11, 1st Mobile Force Company, Zamboanga City Police Office City Drug Enforcement Unit, Regional Drug Enforcement Unit 9, 904th Mobile Company RMFB 9, at Esto Battalion Headquarters RMFB 9 sa General Vicente Alvarez Street, Barangay Zone 4, Zamboanga City, nito lamang ika-29 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Neil, isang high-value individual, 41 taong gulang, may asawa, habal-habal driver at residente ng Nazareth San Jose Road, Barangay Santo Niño, Zamboanga City. Nakumpiska sa suspect ang isang piraso ng merchandise bag na may lamang hinihinalang shabu na nakabalot sa newspaper, 3 piraso ng newspaper na may laman ng hinihinalang shabu at 4 na piraso ng transparent plastic ziplock na hinihinalang shabu at iba pang mga non-drug evidence. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya ng Special Operation Unit 9 para sa agarang pagsusuri, samantalang ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Zamboanga City Police Office, Police Station 11 para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Region Siam, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman AJ Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cortez. Sa tuloy-tuloy na operasyon ng pulisya kontra illegal na droga, isang newly identified drug personality ang kalaboso sa ikinasang buy-bust operation ng PNP sa Hasaan, Misamis Oriental. Ang report mula kay Patrolwoman Risa Sahonia. Arestado ang isang individual sa ikinasang buy-bust operation ng Provincial Drug Enforcement Unit at mga operatiba ng Hasaan Municipal Police Station sa Barangay Luz Banzon, Hasaan, Misamis Oriental. Kinilala ni Police Major Malachor Anaway, officer in charge ng Hasaan Municipal Police Station, ang suspect na si alias Win, lalaki, residente ng Bagwak, San Martin, Villanueva at ikinilalang newly identified drug personality. Sa ikinasang operasyon ng operatiba ay nakumpiska ang 7 pakete ng hinihinalang shabu, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Risa Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. Halos 300,000 pisong halaga ng shabu
ang nasamsam mula sa isang negosyanteng suspect sa bypass operation na isinagawa sa Digos City. Tinutukan niya ni Patrolwoman Bernamay Lapus. Umabot sa 299,472 pesos ang tinatayang halaga ng nakumpiskang shabu mula sa isang negosyanteng suspect na si alias Ne sa ikinasang bypass operation ng pinagsanib puwersa ng mga otoridad sa Purok, Pakigdait, Barangay Zone 2, Digos City, Davao del Sur, dakong 1:38 ng madaling araw. Ang operasyon na isinagawa ng mga operatiba ng Digos City Police Station, katuwang ang Regional Police Drug Enforcement Unit 11, 1104th RMFB 11 at Philippine Drug Enforcement Agency. Ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Peter Glenn D. Ipong, officer in charge ng Digos City Police Station, ang suspect ay kabilang sa street-level individual, newly identified drug personality. Sa operasyon, nakuha mula sa suspect ang humigit kumulang 44.04 grams ng hinihinalang shabu, bypass money at iba pang ebidensya. Kasalukuyang ang suspect ay nasa kustodiya na ng nasabing istasyon at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay na patuloy ang pagtutok ng kooperasyon ng mga ahensya sa pamahalaan sa kampanya laban sa iligal na droga. Mula dito sa Rehiyon 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Bernamay Lapus, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Salamat, Patrolwoman Lapus. Formal naman nang nagsikipagtapos ang 175 police trainees mula sa Police Regional Office 13 sa kanilang Basic Internal Security Operations Course at itinalaga sa iba't ibang mobile force units sa rehiyon. Ito'y bilang bahagi ng pagpapatibay ng internal security operations ng Philippine National Police. Patrolwoman K. Francisco sa report. Nagtapos ang 175 bagong pulis mula sa PNP Caraga sa kanilang Basic Internal Security Operations Course nito lamang Hunyo 26, 2025 na isinagawa sa Regional Special Training Unit 13 sa Santiago, Agusan del Norte. Dumalo sa graduation si Police Colonel Michael F. Libanan, Deputy Regional Director for Administration, bilang kinatawan ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, Regional Director ng PNP Caraga at nagsilbing panauhing pandangal at tagapagsalita. Ang 60 araw na mahigpit na pagsasanay na nagsimula noong Marso 16, 2025 ay nilahukan ng 159 na lalaki at 16 na babae. Layunin nitong ihanda sila para sa mga operasyon sa mga banta sa seguridad sa loob ng bansa. Pinarangalan din ang mga natatanging trainee sa kanilang galing at husay. Top 1 si Pat Gary N. Ariola, Top 2 si Pat Eugene Y. Sabal, Top 3 si Pat Ian Christoph N. Sionilio. Strongman Award si Pat Josias Vincent R. Labadan at Strong Woman Award si Pat Hanisel Jane C. Upiso. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni R.D. Abrahano na ito ay simula pa lamang ng mas malaking tungkulin sa serbisyo. Ang kanilang pagtatapos ay hudyat ng panibagong misyon. Isang misyong matagal ninyong pinaghandaan at inaasahan ng bayan. Ang mga bagong graduate ay agad na itinalaga sa kanilang provincial mobile force companies sa buong rehiyon upang magsimulang maglingkod sa bayan. Mula rito sa rehiyon ng Caraga, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman K. Francisco, alaga ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman K. Francisco. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo tuluyang magtapos, inahanyayahan po namin kayo sa Overseas Job Fair Caravan na inihahandog ng Pasig Public Employment Service Office sa pakikipagtulungan ng Police Community Affairs and Development Group. Gaganapin ito sa Doña Juana Cover Court, Barangay Rosario, Pasig City bukas, July 1, 2025, simula alas 8 ng umaga at magpapatuloy hanggang hapon. Huwag pong palampasin ang pagkakataong ito na makahanap ng trabaho abroad. Mula sa mga lehitimong ahensya, magdala lamang po tayo ng sapat na kopya ng inyong resume, valid ID at iba pang mahalagang dokumento. At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito sa Bagong Pilipinas,
Ang gusto ng pulis, ligtas ka. At bilang bahagi ng mas pinabilis at pinalawak na emergency response system, muli namin ipinapaalala ang panawagan ni Chief PNP na huwag nyo nang hanapin ng mga pulis sa mga presinto sapagkat kami nasa inyo na ang mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Ang 911 ay bukas 24/7. Maaaring tawagan kahit walang load at handang tumugon sa anumang uri ng emergency. Ipagbigay alam sa inyong pamilya, kaibigan at komunidad sa panahon ng pangangailangan. 911 ang inyong katuwang. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Lubimer Julian, ang pangunahing balita ng Pulis News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.